What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Ang pelikula ay nagaganap noong taong 1962 kung kailan ang United States at ang Soviet Union ay matinding magkatunggali. Sa Amerika, kumalat ang balitang maaaring maghulog ng nuclear bomb ang mga Soviet anumang oras, kaya maraming mamamayan ang nagtayo ng lihim na bunker sa kanilang mga bahay. Isa sa mga mamamayang ito, ang sira-ulong siyentistang si Dr. Calvin Weber. Matapos ang ilang buwang pagsisikap, nakapagtayo siya ng isang makabagong fallout bunker sa kanyang likod bahay na may kumpletong pasilidad upang mabuhay sa gitna ng digmaang nuklear. Isang araw, nagdaos si Calvin ng salu-salu sa kanyang bahay at inimbitahan ng ilan sa kanyang mga kasamahan. Habang masayang nagkakasiyahan ng lahat, inanunsyo ni Pangulong Kennedy sa live na telebisyon na may balak silang magsagawa ng lihim na misyon laban sa mga Soviet. Labis itong ikinabahala ni Calvin at naniwala siyang malapit nang magsimula ang digmaan. Dahil dito, pinaalis niya ang lahat ng bisita at nagmadaling bumaba sa lihim na bunker kasama ang kanyang buntis na asawa na si Helen. Kasabay nito, may isang eroplano na lumilipad sa ibabaw ng lungsod. Nang makaranas ito ng mechanical na aberya, bumagsak ito mismo sa bahay ni Calvin at tuluyang winasak iyon. Sa loob ng bunker, inisip ni Calvin na nagsimula na ang digmaang nuklear at agad niyang isinara ang pintuan. Sinabi niya sa kanyang asawa na magbubukas lamang ito pagkalipas ng 35 taon dahil ganoon katagal bago bumalik sa normal ang antas ng nuclear particles sa atmosfera. Dahil ganap nang nawasak ang bahay, inakala ng mga kapitbahay at otoridad na namatay ang mag-asawa sa pagbagsak ng eroplano. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nasanay ang mag-asawa sa buhay sa loob ng bunker. Habang komportable si Calvin, hindi mapakali si Helen at palaging nag-aalala tungkol sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Isang araw, pumutok ang panubigan ni Helen at isinilang niya ang isang sanggol na lalaki. Labis ang tuwa ng mag-asawa sa pagkakaroon ng anak at pinangalanan nila itong Adam. Sa sumunod na eksena, makikita ang mas malawak na tanawin ng kanilang bunker. Puno ito ng mga supply na tatagal ng 35 taon, kabilang ang aquarium, mga gasolina, maayos na lounge area at isang mini-mart na hitik sa pagkain. Habang tumatagal, tinuruan ni Calvin sa bahay ang kanyang anak tungkol sa kasaysayan ng Amerika. Umaasa siyang balang araw ay maibabalik ng kanyang anak ang bansa sa dati nitong kalagayan. Lumaktaw ang pelikula sa tag-init ng 1965 kung kailan nilinis ng isang grupo ng mga construction worker ang lugar ng nawasak na bahay ni Calvin at nagtayo roon ng isang diner. Makalipas ang 10 taon, taglagnas na ng 1975. Lumaki si Adam bilang isang mabait at mapagbigay na binatilyo na mahilig gumugol ng oras kasama ang kanyang mga magulang. Regular siyang nagbo-boxing kasama ang kanyang ama at sumasayam naman kasama ang kanyang ina. Samantala, ang diner ay naging pizzeria at kalaunan ay naging nightclub. Sa basement, patuloy na tinuruan ni Calvin ang kanyang anak tungkol sa iba't ibang paksa, kabilang ang stock market at mga aralin sa French at Latin. Habang nag-uusap sila, pinuri ni Calvin ang pambihirang sense of humor ng kanyang anak. Isang araw, ibinigay niya kay Adam ang koleksyon ng kanyang mga baseball card at ipinaliwanag ang tungkol sa sports. Lumaktaw ang pelikula sa tag-init ng 1995 kung kailan ipinagdiwang nina Calvin at Helen ang ika-33 kaarawan ng kanilang anak. Isa ng ganap na lalaki si Adam at nais nang makahanap ng makakasama sa buhay. Pagsapit ng 1997, ganap ng mature ang bunker. Sa wakas, matapos ang 35 taon, otomatikong nagbukas ang pintuan ng bunker at sabik itong sinuri ng pamilya. Inigihit ni Calvin na maghintay sila hanggang gabi at siya muna ang susuri sa labas dahil hindi nila alam ang kalagayan ng kasalukuyang mundo. Sa ibabaw ng bunker, ang dating diner ay naging tirahan na ng mga pulubi. Habang umiinom ang mga ito, biglang nayanig ang lupa at inakala nilang lindol iyon. Ngulit lumabas si Calvin na nakasuot ng radiation suit at nang makita siya ng isa sa mga pulubi, nawalan ito ng malay.
Pagkatapos, linubot ni Calvin ng dati niyang kapitbahay at nadiskubre na malaki na ang pinagbago nito. Nakita niya ang mga taong nagbibiroan habang may hawak na baril at napadpad pa siya sa isang adult video store. Sa pag-aakalang bumagsak na ang kalidad ng kanyang komunidad, nag-alala siya at bumalik sa bunker. Sa hapagkainan, sinabi niyang bagamat nalalanghap ang hangin sa ibabaw, isa na itong post-apocalyptic na lugar na puno ng irradiated mutants, kaya kailangan nilang patuloy na mamuhay sa ilalim ng lupa. Si Helen, nasawa na sa paninirahan sa bunker, ay nakipagtalo. Sinabi niyang anuman ang kalagayan ng mga tao sa ibabaw, nais nilang makalabas sila at maranasan ni Adam ang buhag na sinag ng araw, ang dagat, damuhan at mga bundok. Sa kabila ng kanyang makapagbagbag na pahayag, inigihit pa rin ni Calvin na manatili silang nasa ilalim, ngunit habang nakikipagtalo ay inatake siya sa puso. Habang paubos na ang supply at may sakit si Calvin, hiniling ni Helen kay Adam na lumabas at bumili ng kailangan nila para sa susunod na 2 taon. Binigyan niya ng listahan ng mga bibilhin at sinabing maganda rin kung makakahanap siya ng isang babae, yung hindi mutant. Bago lumabas, pinayuhan ni Calvin na huwag pumasok sa adult video store dahil anuman sa mapanganib na radiation. Sa totoo lang, nais lamang niyang ilayo ang anak sa kahalayan. Ayon sa kanya, masyado pang bata ang 35 taon para sa unang ganoong karanasan. Maya-maya, inimpak ni Adam ang kanyang bag at unang pagkakataon na lumabas ng bunker. Sa ibabaw, nakasalubong niya ang pulubing si Melker na nakatagpo ng kanyang ama kaninang gabi. Habang namamangha si Adam sa mundo sa labas, sinamba naman ni Melker ang Calvin at ang elevator na ginamit nila. Inakala nitong banal na puwersa na nagbago ng kanyang kapalaran. Sobra nang nakainom ng Listerine si Melker. Samantala, nasilayan ni Adam ang buhag na sinag ng araw at masayang kumaway sa mga tao sa kalsada dahil ngayon lang niya sila nakita. Namamangha siyang nang makitang isang babaeng may kulay at masiglang binati ito. Sumunod, napadpad siya sa adult video store na binanggit ng kanyang ama, kaya agad niyang tinakpan ang kanyang ilong at hinikayat ang iba na gawin din ang lahat. Kalaunan, sumakay siya ng bus na natakot sa paggalaw nito. Nagsalita siya batay sa mga natutuhan niya, ngunit hindi iyon tugma sa kasalukuyang pamumuhay. Ang mga pasahero sa bus ay inakala nilang baliw siya at binigyan pa siya ng kakaibang tingin ng driver. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating siya sa grocery store at nagsimulang bilhin ng nasa listahan ng anak niya. Nang bumili siya ng karne, sinabi ng butcher na kung marami siyang bibilhin, maaaring ihatid diretso sa kanyang bahay. Sa pagkarinig ng salitang bahay, napagtanto ni Adam na nakalimutan niya ang daan pabalik sa bunker. Nabahala siya at desperadong hinanap ang lokasyon nito sa lungsod, ngulit wala siyang makita. Halos maubos na ang kanyang pera, kaya pinurbuhan niyang ibenta ang mga klasikong baseball card ng kanyang ama sa isang hobby shop. Napagpasyahan ng may-ari ng tindahan na baliw si Adam dahil ibinibenta niya ang mga cards sa napakababang presyo, kaya inalok niya itong bilhin ng buong koleksyon sa halagang $500 lamang. Sa sandaling iyon, lumapit ang assistant ng tindahan na si Eve at pinigilan ng may-ari sa panlalamang. Ipinaalam niya kay Adam na ang bawat isa sa kanyang mga card ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $6,000 dahil napakabihira ng mga ito. Pinagalitan niya ang kanyang amo at agad nagbitiw sa trabaho. Nang masaksihan ito, agad na nahulog ang loob ni Adam kay Eve. Pagkalabas nila ng tindahan, nakiusap si Adam kay Eve na ihatid siya sa Holiday Inn restaurant ayon sa bilin ng kanyang ina. Sa una ay tumanggi si Eve, ngulit nang mangako si Adam na bibigyan siya ng 2 card kapalit, pumayag din siya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa hotel, ngulit bago pa man makapagsalita si Adam, umuwi na si Eve. Kinabukasan, nakatanggap si Adam ng tawag mula kay Eve na pinababa siya sa lounge area. Lumabas na ibinabalik ni Eve ang card dahil nakakaramdam siyang konsensya. Matapos itong isauli, aalis na sana siya, ngunit hiniling ni Adam na tulungan siya sa pagbili ng mga supply kapalit ng $1,000 kada linggo bilang bayad. Pumayag si Eve at bumili sila ng napakaraming supply dahil kailangang tumagal ang mga ito ng hindi bababa sa 2 taon. Kalaunan, hiniling din ni Adam kay Eve na tulungan siyang makahanap ng mapapangasawa, yung hindi mutant. Sa susunod na eksena, nakilala ni Adam ang gay na kasama sa bahay at matalik na kaibigan ni Eve na si Troy na likas na mausisa.
Tinanuya si Adam tungkol sa kanyang bayan at nagsinungaling si Adam na taga-Alaska siya at narito lamang para sa isang business trip. Pagkaraan, binigyan ni Eve at Troy si Adam ng fashion makeover at isinama pa siya sa skateboarding. Para kay Adam, tila ang dekada 90s ay parang hinaharap. Nakita rin niya ang karagatan sa unang pagkakataon at masayang sumisid at nag-enjoy sa tubig. Nanood din siya ng baseball game at sumigaw sa tuwa dahil naiintindihan na niya ang sinasabi noon ng kanyang ama. Isang araw, umulan at unang beses niyang naramdaman ng patak ng ulan sa kanyang balat. Pinauwi siya ni Eve, ngunit nais pa ni Adam na namnamin ang kakaibang pakiramdam. Bigla niya itong yakapin ng mahigpit, tanda ng kanyang kasiyahan sa tunay na mundo at ng kanyang pagdadalaga bilang lalaki. Kinagabihan, dinala ni Eve at Troy si Adam sa isang 1940s swing-style nightclub upang makahanap siya ng mapapangasawa. Pinayuhan nila siyang maging totoo sa sarili habang lumalapit sa mga babae. Nakakagulat na maraming babae ang naakit kay Adam, kabilang ang kaaway ni Eve na si Sophie. Nang magsimulang magkasundo sina Adam at Sophie, nakaramdam ng selos si Eve at hinila si Adam palayo. Iminungkahi niyang maghanap ito ng mas mabait na babae kaysa kay Sophie. Makalipas ang ilang sandali, niyaya si Adam ang isang babae na sumayaw at agad silang nagkasundo. Hindi nagtagal, napahangan niya ang buong lugar sa kanyang kahangahangang galing sa pagsasayaw, bunga ng maraming taong ensayo sa bunker. Talagang namanan niya ito sa kanyang ina. Samantala, dahil sa selos, muling nakipag-ugnayan si Eve sa kanyang dating nobyo na inudyukan si Adam sa isang pagtatalo. Ngunit agad itong nagsisi nang ipakita ni Adam ang kanyang husay sa boxing na araw-araw niyang ininsayo kasama ang kanyang ama sa bunker. Dahil sa gulo, nainis si Eve at iniwan si Adam upang umuwi. Mamaya, dumating si Troy at sinabi kay Eve na umalis si Adam sa club kasama si Sophie. Nang marinig ito, agad na umalis si Eve at sumakay sa sasakyan upang sundan si Adam. Habang paalis na siya, biglang kumatok si Adam sa pintuan ng kotse at muntik na siyang pumalpag sa gulat. Bumalik sila sa bahay at ipinaliwanag ni Adam na magalang niyang tinanggihan si Sophie dahil si Eve lamang ang nasa isip niya. Ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig at sa wakas, naghalisan sila. Ngayon, kasama si Eve, pinasyahan ni Adam na sabihin ng kanyang nakaraan. Inamin niya na 35 years siyang namuhay sa fallout bunker kasama ang kanyang pamilya at ngayon lamang niya nasaksihan ng mundo sa labas. Ipinahayag din niya ang hangaring pakasalan si Eve at dalhin ito sa bunker upang mamuhay ng masaya. Ngunit inakala ni Eve na baliw siya at pinaalis siya. Kinabukasan, habang natututong magmaneho ng truck kasama si Troy, nakita ni Adam ang adult video store at tuluyang natuklasan ang lokasyon ng kanyang bunker. Nagmadali siyang bumalik sa bahay ni Eve upang ibalita ito, ngunit nadatnan niya roon ang dalawang psychiatrists na naghihintay sa kanya. Sa una ay nakipagtulingan si Adam, ngunit nakatakas siya matapos ibigay kina Eve at Troy ang susi ng kanyang hotel room. Hiniling niyang kunin nila ang lahat ng card at bayaran ng kanyang hotel bill bago siya umalis sakay ng truck. Makalipas ang ilang sandali, narating ni Troy at Eve ang kanyang silid at natagpuan ng mga damit, toothpaste at iba pang gamit mula pa sa dekada 90s. Natagpuan din nila ang mahalagang stock certificates ng kanyang ama na ngayon ay nagkakahalaga na ng milyon-milyon. Dahil dito, napagtanto nilang hindi baliw si Adam at totoo ang lahat ng sinabi niya. Samantala, makalipas 2 linggo sa labas, bumalik si Adam sa bunker. Yinakap niya ang kanyang mga magulang at ikwinento kung gaano kaganda ang mundo. Tinulungan siya ni Melker at kanyang mga kaibigan na ilagay ang mga supply sa bunker. Samantala, sinubukan ni Eve at Troy na hanapin ang bunker, ngunit hindi nila ito natagpuan. Isang gabi, habang pauwi sila, nakita ni Eve si Adam lumalabas sa adult video store. Agad niya itong tinawag at bumaba sa kotse. Nagyakapan at naghalisan sila at dinala ni Adam si Eve para makilala ang kanyang mga magulang. Hanga-hanga sina Calvin at Helen kay Eve, ngulit hiniling ni Adam sa kanyang ama na maghintay ng 2 buwan habang inaayos niya lahat sa labas. Sa panahong ito, ibinenta ni Adam at Eve ang mga stocks para makapagtayo ng bagong bahay sa probinsya na katulad ng dati nilang tahanan. Plano nilang dahan-dahang dalhin sina Calvin at Helen sa ibabaw at magsimula ng bagong luha. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang mga magulang ni Adam sa kanilang bagong tahanan. Namangha sila sa lahat ng ginawa ng kanilang anak para sa kanila. Habang naghahandang hapunan sina Helen at Eve, inamin ni Adam sa kanyang ama na wala namang nangyaring atomic war at hindi bomba ang bumagsak noon kundi isang eroplano.
Ipinahayag din niya na bumagsak ang Soviet Union nang walang digmaan. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Calvin at pinagtawanan lamang ang revelasyon ng kanyang anak. Nagtapos ang pelikula sa pagpaplano ni Calvin na magtayo ng panibagong fallout bunker habang pinapanood siya ni Eve mula sa bintana ng kusina at nilalaro niya ang kanyang engagement ring. Mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong videos, i-on ang notifications at mag-iwan ng like upang makatulong sa channel. Maraming salamat sa panonood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!